akin. Mga tao magmamalasakit pupunta sa bahay. Araw-araw silang napunta, gabi-gabi. Nabisita. Nagbutot balat na ako. Ang katawan ko ay parang naging ng gulay. Pero ang spirito ko napakalakas. Amen. Sinasabi ko sa sarili ko na habang dinadalaw nila ako, mamamatay na ba ako? Bakit ako dinadalaw ng mga kamag-anak ko? Hindi ko nakikita ang sarili ko, butot balat na pala ako. Ang sakit ko ay talagang hindi na mapagaling ng doktor. Tanging basa lang ako ng Bible, kapag alam ko malalagutan ako ng hininga, hindi ako natutulog. Nagbabasa ako ng Bible. Iga ang aking laway, wala akong mainom. Basa ako Amen. ng Bible, lagi niya akong ginigising. Pero pagka alam ko malalagutan ako ng hininga, hindi ako natutulog. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa katakutan ko mapunta sa impyerno. Sabi ko kay Lord, Lord, tulungan niyo ako mabuhay, ayaw ko mapunta sa impyerno. Yes. Yung lagi ang nababanggit ko sa akin sa araw-araw na pagtulog. Binigyan niya ako ng kaunting lakas, pero dinala niya din ako sa mga, hindi ko maipaliwanag yung pinakikita niya sa akin. Dinala niya ako sa kalakasan, pero binalit ulit ako sa isang pagsunod ulit. Naka-hospital ulit ako, halos ang tagal. Dinala ang gamot, namamaga ang katawan ko. Dasal ulit ako, dasal. Sabi ko, Lord, tulungan niyo ako. Gusto kong gumaling, gusto kong magbago, gusto kong magpintod. Gusto kong kaya ang mapunta sa impyerno. Alam ko kung saan pupunta ako eh. Alam ko makasalanan ako eh. Una-una, nananagot ako sa magulang ko. Pagka alam ko nasasabihan ako, pakaramdam ko, ang sakit-sakit sa pandinig ko. Talagang pagka alam ko mali sila, sinasagot ko sila. Pero Amen. napakabuti ng Panginoon. Talaga. Nandito ako ngayon. Nakatayo. Nagpupuri sa kanya. Nabigyan pa niya ako ng madalawang pagkakataon. Yes. Alam ko may plano ang Lord sa akin. Hindi Amen. lang sa akin, pati sa mga magulang ko. Yes. Hindi ko maipaliwanag yung mga dakilang ginawa niya sa akin ngayon. Pero masasabi ko lahat na ginabayan niya ako hanggang sa huling hininga, hanggang sa binigyan niya ulit ako ng panibagong buhay. Amen. Yun lamang po. Praise God. Salamat po sa Diyos. Tunay nga po Yun na ang ang last. Diyos po palagi tumutugon po sa ating mga panalangin. At tunay na ang kaligtasan po ay patuloy. Ang ginawa ng Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal, mga kapatid, kung naalala niyo pa yung mga sinabi ko sa inyo, ayun po kasi nilista ko dito ay 18. 18 yung dinanas ng hirap ng dinanas ng Panginoong Hesus. Bukod pa yung sa pinako siya, yun, 19 yun. Yun. Bukod pa sa siya tinusok sa tagliran, 20 yun. Maraming dinanas ang Panginoong Kristo. Napakarami niyang dinanas. Okay? Napakarami niyang dinanas. Sakit mo, sakit ko, kinuha niya. Kahirapan mo, kahirapan nating lahat, kinuha niya. Kaguluhan, walang kapayapaan, kinuha niya. Kinuha niya lahat ng masama. Tinapos niya lahat ang kasalanan. Tinapos niya si Satanas sa krus ng Kalbaryo. Tinapos niya ang lahat. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 19 verse 30, ang sabi doon, it is finished. It is done. Ang sabi ng Panginoong Hesus. Tinapos ng Panginoong Hesus ang kamatayan. Tinapos ng ang Panginoong Hesus ang sakit, ang karamdaman, ang kahirapan, ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Maging si Satanas ay tinapos na ng Diyos sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na ang nakakalipas. Mga kapatid, mga minamahal, wag po nating babaliwalain ang ginawa ng Panginoong Kristo sa atin. 2 minutes lang kayo. Sapagkat, ang sabi dito, sapagkat ito, 39. ginawa ito ng Panginoong Hesus para sa atin. Kaya wag nating babaliwalin, wag nating aakalain na nakatanggap ka sa Panginoong Hesus pero hindi mo naman ginagawa ang kanyang kalooban. Huwag mo akalain na ikaw ay ligtas na. Ikaw na niligtas ng Panginoon, magligtas ka din. Niligtas tayo ng Panginoon, magligtas ka din. Mga minamahal mga kapatid, pinalaya ka ng Panginoon, magpalaya ka din. Pinagaling ka ng Panginoon, magpagaling ka din. Okay, mga kapatid, mga minamahal,
tayo ay